Hello guys, pakita ko lang, creek camping kami dito sa Lone Duck Campground. So, syempre, rice is life. Luto muna tayo rice. Nawa na ko yung maliit na pot ko. And longganisa. And next, I'm gonna cook shrimp. Restroom namin. So may restroom yung campground. Syempre, pag may kasama kang bata at saka babae, ayaw na lumayo sa malayo pagka iihi lang, no? Ito yung Napier Backroads SUV tent. Okay, connected sa Ford Expedition. Si AJ na sa loob eh. Yan. Hello, say hi. Bukas yung sunroof for ventilation, pero wala namang bugs ngayon. Walang insects dito, walang hayop eh. No? Ano ibig sabihin? Wala nakikialam ng pagkain kahit ano ka dyan. Bakit? Kasi may boundary kami na creek. Lakas ng agos ng tubig. Tapos after the creek, neighborhood na mayayaman. So, ang pangit lang dito, masyadong dikit sa mga other campers. So, ito yung campsite namin, 24. Yung 25, ito. Masyado na dikit. 25 kami. 26, ito. So, pakita ko lang yung yung running water, yung lagaslas ng tubig. Maganda tong site 27, no? Kasi may table, fire ring, tapos malaki yung space nya as compared dun sa amin. Pero yung sa amin shaded, tsaka mas maraming halaman and puno. Ito tayo. Naligo na ako eh. Ready na ako matulog. Pasa natin. Lamig. Ang lamig. So malamang yung tubig nito galing sa natunaw na snow doon sa bundok ton. Ito yung sabi ko, mayayaman nakatira dito sa opposite side ng creek. Ogas lang tayo. Yan. So pag ganyan, malamang walang isda yan. Labig eh. Tapos malakas yung agos. Pero imagine nyo, tutulog ka tapos yan ang maririnig mo, yung lagaslas ng tubig sa panga. Yan. Tapos yung umalis dito kahapon, nag-iwan ng mga bottled water. Kinuha ko. Sayang eh. Tatapon lang yan. Nag-iwan pa siya ng coin. Lucky coin. Okay. Ito yung katabi namin, bagong dating lang, yung naka Subaru. Itong 26, buong araw wala. So siguro namasyal yan or nag-hiking. So every time alis kami, disconnect yung expedition. Okay lang kasi mabilis lang naman. Dalawang strap lang, naka-disconnect ka na. Yan. So may fire pit. Kung gusto mo mag bonfire, bagong dating yung neighbor namin. Hina. Connected. Nung isang araw umulan, hindi naman kami nabasa, hindi man nabasa yung gamit. Okay, so maganda rito,
yung ganitong setup, pinag-isipan ko talaga eh. Marami kaming tent eh. Sabi ko, mas maganda yung SUV camping tayo kasi malamig dito. 50 sa umaga, 50 degrees Fahrenheit. So dito kami natutulog. So iba yung temperature dito sa loob kasi saradong sarado eh. Sinasara ko lahat yan, oh. Yung bintana sa gabi. Tapos dito malamig. Kasi kahit isara mo yung screen, no, meron pa rin daanan ng hangin ito for ventilation. Kaya hindi naman talaga sarado. Kaya yun, sarap ng tulog namin sa gabi. Samantalang iniwan namin Texas, triple digits daw ngayon, 105. Dito 50 degrees lang. Kaya sarap ng ano. Tapos katabi namin nature. Sa umaga yung clouds ang baba eh, hanggang dun lang, oh. Kung may access lang sana sa ano. So separate video, bibigyan ko kayo ng tour ng campsite, no? Para magka-idea kayo paano kami nagka-camp. And ito private campground to, hindi to state park. So tinignan ko rin sa YouTube, sa internet. Laki ng bahay, oh. Sa kabila ng creek. Nung dumating kami dito, hindi namin napansin yan eh. Kasi may kotse dito. Natakpan siya. Tsaka dito lang kami palagi nagstay. Yan, camping by the creek. Mapuno. Sayang eh, pangatlong araw na nung dumating to neighbor, pero 2 days wala kaming katabi, talaga secluded. Lapit na maluto yung kanin ko. Yan, tsaka ko lang yung tubo. Malapit na longganisa, and then ano na ako, shrimp. Gigisahin ko lang yung shrimp. Gusto na misis ko kasi seafood. Okay, yan, camping by the creek. Nakaka-relax. Okay guys, sana nag-enjoy kayo, no? Mag-i-edit pa ako pagdating ko sa sa bahay namin. Bukas kami, sasakay kami ng train. Yes, sama ko rin kayo. Yung train ang pinakamataas, cog train na umaakyat sa bundok. No, hopefully hindi ganun kalamig doon sa bundok kasi mataas yun. 10,000 feet ata yun. Problema yung asawa ko kasi meron siyang altitude sickness. Bumili na ako ng mga oxygen in cans just in case. Alam ko doon sa dulo yung Pikes Peak, kahit summer nag-i-snow doon, no? Kaya nagdala kami ng pangginaw. Sabi nga sa araw nagising kami first night eh, madaling araw, sobrang lamig, 50s, no? Nagising misis ko, inahanap niya yung sleeping bag. Ayan. Kasi no, kasi nga nung nandun kami sa Texas, napakainit, summer ngayon sa Texas. Sabi ko, I'm praying for rain or sana lumamig yung weather, no? And naalala ko yung kasabihan ni nakalimutan ko na yung nagsabi. Sabi if God wants to punish us, He answers our prayers. Mapapangiti ka na lang kung totoo ba o hindi, no? Sabi ni miss ko, grabe ka naman, hindi naman ganyan si God. Minsan, philosophically tignan mo, no? Pray ka ng pray ng gusto mo. Pagka dumating yung pinagdadasal mo, magsisisi ka. Mga ganun eh, no? Anyway, ang moral lesson doon, diba? Dapat be happy with what you have, with what's around you. Hindi talaga, wala talagang perfect eh. Ang pwede mo lang baguhin yung reaction mo, no? Kung ano yung nararamdaman mo doon sa mga events. Pero yung mga events, wala tayong control dyan eh, diba? So wag kang umasa na palagi ka nagpe-pray na maganda, no? Minsan example niyan hindi ko makalimutan, nanood ako ng Lottery Changed My Life. Yung mga nanalo sa lottery, di ba? Pe-pray ka palagi manalo ka sa lottery, pero madaming mga nanalo sa lottery nasira ang buhay. Maniwala kayo na i-research nyo. Ano yan? Curse of the Lottery yata. Yan, nasa YouTube meron din yan eh. Tsaka meron ako napanood na documentary. Anyway, yun lang, no? Naghahanap kasi kami ng malamig na lugar, kaya nagpunta kami rito.
Oh, and sabi naman na, wag naman sana sobrang lamig. Yung kaya, yung tama lang. Pero masyado kang ano, tawag doon, masyado ka na perfectionist. Hindi lahat ibibigay sa'yo. So dapat kung ano yung dumating, be ready, no? And then tanggapin mo, accept it. Ganyan talaga eh. Sabi nga ng mga itim eh, it is what it is. No, wag kang ano, wag kang hingi ng hingi. Kaya, diba? Tandaan nyo yung ano, quote na yun. When God wants to punish us, He answers our prayers. So that's it. Tapusin ko na yung video na to. Mahaba na. Abangan nyo yung mga uploads ko next time. Bye!